Akala niya hindi ako nagpapanti? Kung meron lang lumalabas na usok ang ilong ay siguro kanina pa napuno ng usok ang kinaroroonan naming library. Stop killing me in your minds, Miss David. Puna niya. Nahalata niyang pinapatay ko na siya sa isip ko dahil sa mga walang kwenta niyang mga katanungan. Umayos na ulit ako ng upo. Maya-maya rin ay matatapos na ang kabalawang ito. Proceed to the next question, Miss David. Who's your crush? Seryosong tanong nito ng balingan ko. Napakamot na lamang ako ng ulo. Slam book ba ito? Inis na tanong ko sa kanya. Just answer my question, Miss David. Napakamot na naman ako sa ulo na wala sa oras. Inaisip ko kung sinong crush ko. Ngunit naalala kong crush ko si Kuya Aaron. Si Kuya Aaron ang crush ko simula pa noon. Taas noo ko pa rin nasagot sa tanong niya. Aaron? Kaagad naman nasabi niya. Sa dami lalaki, bakit sa Aaron pa? He's already taken. Crush lang naman. Hindi ko naman aagawin sa best friend ko. Hindi naman ako ganun. Nakangusong sabi ko sa kanya. I know. Sanang-ayuna naman niya. Proceed to another question, Miss David. What are your vital statistics? Kagad ako napatingin sa kanya mula sa aking pagkakayuko. Excuse me? Nabingi na ba ako o talagang tama ang narinig ko? Your vital statistics, Miss David. Gano'n ba kahirap intindihin yung tanong ko? Bakit hindi mo kaagad masagot? Napalunok ako. Kasabay ng pagtikim ko. Bakit kailangan mo pang malaman yun? Napaangat ang aking mukha. Para malaman ko kung tama yun nasa isip ko. Sagot naman niya habang nakatingin sa akin ng malagkit. Pervert! Inis na sabi ko. Sabihin mong pervert ako kung hinubaran kita ngayon dyan sa kinuupan mo. Kagad naman na sabi niya. Lahat naman kasi ng tanong mo, wala sa resume, Mr. Wright. Sinadya kong diinan ang pagbigkas ng kanyang last name. Just answer my question, Miss David. Or else, I'll measure your boobs, waist, and hips so I can find out the answer. Sabi nito sa akin. Kaagad ko siyang tinaasan ng kilay. Tumikim na naman ako. Wala akong choice kundi sabihin sa kanya. Napabuga ako ng hangin. 35? 24, 35. Sagot ko. Napayuko na lamang ako. Not so sexy compared to what I had in mind. Komento niya. Sexy na yun ah. He smiled and adjusted his voice. Are you single? Doon na naman ako napaangat ng tingin sa kanya. Pati ba naman iyon? Ano ba dapat ang sagot ko? Kung sagutin ko kayong married na ako. Married. Sagot ko dito na kaagad nagpaangat din ang kanyang tingin sa akin. Nagsalubong ang mga kilay niya habang nakakunot ang noo. I need proof, Miss David. Anong proof? Marriage certificate. Give it to me right now. Ano? Napaawang ang labi ko. Patay na. Wala naman ako noon. Ano gagawin ko? Tumikim na naman ako. Naiwan sa bahay. Pagsisinungaling ko na lang. Don't fool me, Miss David. I know all your things are already here. Kunin mo ngayon din sa kwarto mo. I'll wait for you here. I'll give you 5 minutes. Maotoridad na utos niya. Nakagat ko ang labi ko. Hindi mapakali ang mga paa ko. Ano ipapakita ko sa kanya kung wala naman talaga? Tumikim na naman ako. I'm sorry. I lied. I'm still single. Nakayuko na pagbawi ko. Narinig ko mahina niyang tawa. Kagad naman ako napatingin sa kanya. Bakit tumatawa ang lokon to? Bakit kinatawa? Kagad naman na tanong ko. Walang masama kung tatawa ko, Miss David. Bakit kailangan mo magsinungaling? Ngayon, napahiya ka pa. Seryoso na ito. Excuse me, hindi ako napahiya, no? Ba't naman ako mahihiya? Sa'yo, mahihiya ako? No way! Pagtataray ko, natawa na naman ito. Just another question, Miss David. Tell me the truth. Where did you live 4 years ago? Natigilan ako at napaawang na naman ang labi ko. Sasabihin ko na ba totoo? Paano kung pupuntahan niya lugar na iyon? Paano kung magpapaimbestiga ulit sa Dustin? Hindi naman na siguro niya gagawin iyon dahil nasabi ko na sa kanyang single ako. Miss David, ang dali ng tanong ko, hindi mo na kaagad nasagot. Untag nito sa pananahimik ko. Ano? Bumabaloktot ang dila ko. Sa Laguna. Doon ako nakatira 4 years ago nung umalis ako. Nung hindi kita sinupot sa kasal natin. Nasabi ko na sa kanya ang totoo. Wala na rin akong choice. Are you telling me the truth?
ayaw pang maniwala. Ngayon sinasabi ko na sa'yo yung totoo, ayaw mo namang maniwala. Inis na sabi ko sa kanya. Okay, if I found out you're still lying, I'll take away everything you have. You won't be able to find a job. That's the number one thing that will happen to you if I found out you're lying to me again, Miss David. Dustin threatened me. What should I be afraid of? I'm telling the truth. Totoo yung sinasabi ko kaya wala akong kinatatakot sa banta mo. Confident na sagot ko. Okay, one last question, Miss David. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa kanyang swivel chair. Biglang lumakas ang kaba ng dibdib ko nang maglakad itong palapit sa akin. Napalunok ako ng paglaruan ng kanyang daliri ang balikat ko. Tumikim na ako para mawala ang tensyon na nararamdaman ko. Anong last question, Mr. Wright? Kahit kinakabahan ay nagawa ko siyang tanungin. Bakit hindi ka nalang maging asawa ko? I'll give you $500,000 every day just to be my wife. Irish. Nanlamig ako nang maramdamang nasa tenga ko ang hininga niya. Nanlaki din ang mga mata ko sa sinasabi niya. Tama bang narinig ko? $500,000 a day? Sobrang laki ng halaga na yun. Ano ba sinasabi mo? Magiging PS mo lang ako pero napunta na sa pagiging asawa mo? No, dahil nasabi ko sa kanya. Kapag naging asawa kita, magiging PS na rin kita. Siyempre asikasuhin mo ako every morning at paliligayahin mo naman ako every night. Bulong na naman ito sa akin tenga. Napanganga ako. Sa kahuli-hulihan ay narealize ko naman ang sinabi niya. Inapakan ko kaagad ang paa niya. Oh, what the hell, Miss David? Sigaw niya. Hindi asawang tawag doon, Mr. Wright. Siguro, kailangan mo ng slave. Sorry, pero hindi ko papatulan ang alok mo. Ayoko maging katulong at slave. Yun yung hinahanap mo kaya umanap ka na lang ng iba. Diyan ka na nga. Inis na sabi ko sa kanya tsaka tumayo. Ngunit sa pagtayo ko ay bigla niya namang hinapit ang bewang ko. Nanlaki ang mga mata ko. Nagtama kaagad ang aming paningin. Habol hininga na rin ako habang tumatama naman ang hininga niya sa aking mukha. Ang bangot nakakaadik ng hininga niya. Bakit palagi mo ko tinatanggihan? Ha, Irish? Mas lalo lumapit ang kanyang mukha. Konting galaw na lang ay lalapat na ang labi niya sa akin. Mas sumigpit pa ang pagkakahapit niya sa akin. Halos hindi ako makahinga sa klase ng pagkakahawak niya sa bewang ko. Sinundan niya ako sa upuan habang nakaalalay ang kanyang mga kamay sa bewang ko para hindi ako matumba. Dustin, tigilan mo nga itong ginagawa mo. Bitawan mo nga ako. Tinatanggal ko ang kamay niya na nasa bewang ko ngunit hindi ko naman magawang ilayo siya sa akin. Sa lakas niya walang kalahati ang lakas ko kumpara sa kanya. Sa halip na tigilan ang ginagawang karahasan sa akin ay mas lalo pa itong nangahas na halikan ako. Sinakop ng mga palad niyang aking muka sabay halik sa labi ko. Dustin! Angal ko ngunit naging mahina ang boses ko. Lalo na nang sakupin ng kanyang kamay ang katawan ko. Dustin, ano ba? Angal ko nang pakawalan niya ang labi ko. Ngunit sandali lamang iyon dahil mas lalo pa siya naging mapangahas nang muli niya akong halikan. Sa pagkakataong ito'y pinunit niya na ang uniform na suot ko. Patay na. Paano na ang uniform ko na kabibigay lang ni Sir Dre? Ibabalik ko pa ito sa kanya. Kagad ko pinigilan ang kamay niya nang bumaba pa ang kamay niya sa skirt ko. No, Dustin! Hindi sa akin to! Sa uncle mo to! Kaagad nasaway ko sa kanya na subukan niya ng punitin ang skirt ko. That's why I'm going to tear it up. Kaagad nasagot niya. Sa isang iglap lang ay narinig kong pagkapunit ng skirt ko. Ngayon, suot ko na lang ay ang aking bra at undies. Kaagad ko niyakap ang sarili dahil sa lamig na tumatama sa aking balat. Ang lamig sa kinaroroonan namin. Nakahiyata ang aircon dito sa library niya. Pinalipas niya lang ilang minuto nang muli niyang angkinin ang aking labi. Dustin, ano ba? Pagpapalag ko habang hinahalikan ako. Napasigaw ako sa gitna ng paghalik niya sa akin. Nang makawala sa mga halik niya, sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Naging maalab naman ang ganti ng mga mata niyang nakatingin sa akin. Napalunok ako. Muli na naman niya ako niyakap sa pagkakataong ito. Binuhat niya ako na parang kasing gaan ng papel. Ibinaba niya ako at ipinatong sa table. Doon naging malikot ang mga kamay niya. Malalabanan ko ba itong nararamdaman ko? Sa bawat haplos niya nagugustuhan ko. Bawat halik niya ay tila bagayuma na hindi ko kayang tanggihan. Nasa mainit kaming tagpo nang makarinig kami na mahina mga katok at pareho kami natigilan at kaagad ring napatingin sa pintuan. Senyorito? Tawag mula sa labas ng pintuan.
Shit! Napamura sa Dustin. Itinigil niyang ginagawa sa akin. Akala ko'y titigil na ngunit hinubad niya ang pang-itaas niyang saplot. Senyorito! Dumating po si Don Wright. Ang lolo niyo po nasa ibaba po. Hinahanap po kayo. Muli ay sigaw na babae sa labas. Shit! I thought Grandpa was in the US for a week. Why is he here? Napatanong sa sarili si Dustin. Maging ako'y walang idea. Ang tanging iniisip ko ngayon ay kung paano ako lalabas, gayong punit-punit na ang uniform na suot ko. Biglang inihagis si Dustin sa akin ang damit niya. Put it on. I don't want you to wear the uniform that came from my uncle. Starting tomorrow, you will work with me. Forget what I said earlier. I'm just kidding. April Fools. I was stunned by what he said. It's just April Fools. Iniwan niya akong tulala. Nauna siyang lumabas sa akin habang ako isinuot ko ang damit niyang ibinigay sa akin. Patago akong lumabas ng library, suot ang damit ni Dustin. Hawak ko naman ang uniform na pinunit niya. Pinasuot lang ito sa akin ni Sir Drake. Isusoli ko pa ito pero ano pa isusoli ko kung punit niya? Paano kung hanapin niya ito? Walang iya talaga ang Dustin iyon. Pagkatapos ng mapangahas niyang mga halik, sasabihan niyang April Fools. Iniisahan ako ng kumag na iyon. Sa wakas, narating ko rin ang kwarto ko. Pagbukas ko'y tumakbo kaagad ako sa banyo. Naglinis ng katawan. Dama ko pa rin ang halik ni Dustin sa akin. Habang naghihilamos ako'y napasulyap ako sa aking labi. Wala sa sariling hinaplos ko iyon at napapikit. Hindi mawala sa isip ko ang mga halik niya sa akin. Ang amoy at ang lambot ng kanyang labi sa tuwing hinahalikan ako. Iniling-iling ko na lang ang ulo ko. Napabaliw na yata ako. Bakit ko ba iniisip yung halik na mokong na iyon? Porque ba't masarap? No, correction, hindi masarap. Hindi naman talaga masarap. Paglabas ko ng banyo ay may mahihinang katok akong narinig. Sino kaya to? Miss David? Isang babae ang tumatawag sa akin mula sa labas. Bakit po? Lumabas daw po kayo. Gusto daw po kayo makita ni Don Felipe. Sumabay na rin daw po kayo sa dinner. Don Felipe? Sino yun? Sinong Don Felipe? Ang lolo po ni Senyorito Dustin. Napaawang ang labi ko. Nakalimutan ko yata na umuwi na pala ito. Kaya nga hindi natuloy ang balak ni Dustin sa akin kanina sa loob ng library. Kung hindi ito dumating baka kung saan na naman napunta ang mga halik niya sa akin. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko ang alok ng Don. Nakakahiya rin kung sasabay ako sa kanila sa dinner. Akalain mong siya pala ang lolo ni Dustin. Ang matandang tinulungan ko sa butik. Paano ko malaman niyang ako yung babaeng nagpahiya kay Dustin noon? Miss David, nandiyan pa po ba kayo? Muli nagsalita ang babae sa labas. Yes, nandito pa ako. Baka sabi lalabas na rin ako, salamat. Sigaw ko. Sige po, Miss David. Narinig ko ang mga yapak nitong papalayo. Kinakabahan ako. Bakit ko sinabi susunod ako? Ang lakas ng kaba sa dibdib ko. Kahit kinakabahan ay naghanap ako ng damit na maisuot para maging presentable naman ako sa harapan ng mga ito. I wore a nilat dress, a simple dress that makes me comfortable. Mas lalo lumakas ang kaba sa aking dibdib nang lumabas ako ng silid para tahakin ng pasilyo patungo sa hagdanan. Kailangan ko magmadali dahil ilang minuto na yata silang naghihintay sa akin. Nang makababa ng hagdanan ay dumiretso ako sa dining area. Napalunok ako nang makitang nandoon na sila at mukhang hinihintay nga nila ako. Napalingon sila sa akin. Good evening. Bati ko sa kanila. Napayuko ako. Nakakahiya. Please take a seat, Iya. Pinaghila ako ng upuan ni Sir Drake. Nakakahiya. Siya pa talaga itong humila ng upuan para sa akin. Sinalipan ko si Dustin. Nakatingin lang din sa akin. Nagiwas din naman ito ng tingin pagkatapos. Thank you. Nalitaan ko si Sir Drake bago umupo sa tabi nito. Sa harapan ko naman ay si Dustin habang si Don Felipe ay nasa gitnang side naman. Tumikim ako. Nakakahiya naman po kung sasabay ako sa inyong kumain. Nahihiyang sabi ko. No, it's okay, Irish. Sa Drake ang sumagot. It's okay, Iya. I also want to see the woman who helped me at the boutique. Wika ni Don Felipe, habang si Dee ay tahimik lang. Ngumiti na lamang ako. So, how are you? Is my grandson treating you well? I glanced at Dustin again. I hesitated to answer. Maayos naman po. Nagsinungaling ako kahit hindi maayos ang trato ni Dee sa akin. Ito kasi nga po ko, masyadong nasaktan noon dahil sa babaeng hindi sumipot sa kanya sa kanilang kasal. Kaya ito masyadong masungit. Pero mabait naman yan.
Halos mabulon ako sa sarili kong laway. Ako kasi ang babaeng tinutukoy ni Don Felipe. Paano ko malaman niyang ako yun? Ayos ka lang ba? Pag-alala sa akin ni Sir Drake. Opo, ayos lang po ako. Uminom ako ng tubig. Naubos ko yata ang isang baso dahil sa kaba. Muli ko sinulipan si Dustin pero nakakunot lang ang noon nito. Kumain na tayo. Pagyaya ni Don Felipe. Sa wakas, kakain na rin. Hindi na mauungkat pa ang mga nakaraan. Bakit kasi dito pa ako napadpad? Sa mga ride pa. Sa dinami-raming tao dito sa mundo, dito pa sa mga taong naloko ko. Sa mga taong naipahiya ko. Pagkatapos kumain ay muli na naman nagsalita si Don Felipe. How about you, son? Kailan ka mag-aasawa? Binalingan nito ang anak na si Drake. Bumalik din ang tingin ko kay Drake. Si Drake ang tinatanong nandun. Pagdating ng babaeng para sa akin, Dad. Sagot naman kaagad ni Sir Drake at saka sumulyap sa akin. Matanda na ako. Gusto ko na magkaapo sa'yo. Dagdag pa nandun. Bakit hindi na lang si... Bumaling sa akin nandun. Ano pangalan mo, Iha? Kanina pa ako salita ng salita dito. Kanina pa kita kinakausap pero hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Nakangiting tanong nito sa akin. Irish. Sabay kaming tatlong napatingin sa direksyon ni Dustin. Siya na sumagot sa lolo niya. Irish? Sounds familiar. Saan ko nga ba narinig ang pangalan na iyan? Nakalimutan ko na. Napangiwi ako dahil mukhang inaalala nandoon kung saan niya narinig ang pangalan ko. Never mind. But I want you for my son. I want you to get married soon, Drake. Why don't you marry Irish? Turo nandun kay Sir Drake at napangiti naman sa akin. Nanlaki ang mga mata ko. What? Napatay yung bigla si Dustin. Why, apo? Bakit gulat na gulat ka? Alam mo naman kapag akong pumili ng babae para sa inyo, talagang bet nyo. Huwag mo sabihin bet mo sa Irish. Nakagat kong aking labi. No, nabigla lang ako. Bakit mo naman ibibigay kay Uncle Drake ang PS ko? She is my PS. And I don't want a married PS. Gusto ko yung single. Kaya kung balak niyo ipaglapit sa Irish at sa Uncle Drake ko, hindi ako papayag. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Dustin. Okay. Kagad naman nasagot nandun. Nakahinga ako ng maluwag. Ayoko malagay sa alanganin. Ayoko sabihin nandun na gusto niya ako para sa anak nito sa Drake. Na gusto niya ako ipakasal dito. Kapag nagkataon, hindi ko alam kung ano yung sasagot ko. Baka sa pangalawang pagkakataon ay mapahiya ko na naman ito. Katulad ng ginawa ko sa kanilang apo na si Dustin. Natapos ang dinner, kaya mas lalo ako nakahinga ng maluwag nang tahakin ko na ang kwarto ko. Sa wakas makakatulog na ako at another day na naman. Makakasama ko buong araw sa Dustin dahil magsisimula na ako bukas. Papasok na ako sa kwarto ko nang may marinig akong whistle. Paglingon ko'y nakita ko sa Drake. Nakapamulsa ito na lumapit sa akin. Sir Drake, mas lumapit pa ito sa akin. Kayo po pala. Hindi ba't sabi ko itanggalin mo na yun po kapag nakikipag-usap ka sa akin? Makakalimutin ka na, Irish. Nakangiting sabi nito sa akin. Sige, nasanay ka sa ako. Isa pa, boss ko na rin kayo. No, kahit dito ka nakatira, nagtatrabaho ko sa pamangkin ko. Hindi mo ako, boss. Isipin mo na lang na magkaibigan tayo. I like you, Irish. Napaatras ako ng bahagya nang haplusin niyang aking mukha. Agad-agad? Gusto niya agad ako? Ano bang meron sa rights na ito at palaging ako yung gusto? Sir Drake, sambit ko. Natawa na lamang ito. Natakot ba kita? Tatawa-tawa na tanong nito. Hindi naman. Nagulat lang ako sa ginawa mo. Palagi mo na lang kasing hinahaplos ang mukha ko. Because I like you, Irish. Huh? Napaawang ang labi ko. I know napakabilis nito pero yun talagang nararamdaman ko para sa'yo. Napako ako sa aking kinatatayuan na tila na bulol dahil sa sinabi nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang ginawa ko na lang ibinuksan ang pintuan ng kwarto ko at tuluyan ang nagpaalam dito. Pasensya na. Inaantok na kasi ako. Bukas na lang siguro tayo mag-usap, Sir Drake. Hindi pa man nakakapagsalita si Drake ay pinagsaraduhan ko na ito ng pinto. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Lasing ba yun? Bakit gano'n na lang yung mga sinasabi niya? Hanggang sa paghiga ko ay naisip ko pa rin ang mga sinabi sa akin ni Drake. Kinaumagahan, sinadya ko mag-alarm para maaga ako magising. Hindi ko alam kung umuwi pa ba si Dustin kagabi or dito na siya natulog sa mansyon. Nagsuot ako ng pants at pang itaas naman ay white tube na dinoblehan ng denim jacket. Nagmamadali ako lumabas ng kwarto.
Natagpuan ko sa sala si Dustin. Mukhang hinihintay niya ako. Kanina ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Sunuli pa nito ang wristwatch at kunot nang bumalik ang tingin sa akin. I waited almost 30 minutes, Miss David. Inis na sabi niya sa akin. Sorry. Napayo ko naman ako. Naibalik ko ang paningin sa kanya, nahuli ko siyang sinusuyod ang kabuuan ko. Simula ngayon, hindi ka na magiging personal stylist ko. I don't need a PS. Ano? Dalhin mo to. Ha? Binigay niya sa akin na medyo hindi kalakihang box na may mabigat na ilang kilo yata ito. Ano to? Tanong ko kaagad sa kanya. Don't ask too many questions, Miss David. Just bring it if you don't want to be fired. Tumalikod na ito sa akin kaya kaagad naman ako sumunod sa kanya. Ano nga kasi ito? Bakit ba nagbago yung trabaho ko? Ginagawa mo yata akong alalay mo. Inis na sabi ko sa kanya habang nakasunod pa rin. Umangal ka, Miss David. Napatigil ito kaya naman tumama ako sa kanyang dibdib nang bigla itong marap sa akin. Napalunok ako ng mapatingala at magkasalubong ang aming mga paningin. Naamoy ko ang napakabango nitong gamit na perfume. Nanonood sa aking ilong. Napapikit ako ng unti-unti nitong inilapit ang mukha sa aking mukha. Time for work, Miss David. Baka inaakala mo nga halikan kita. Naimulat kong biglang aking mga mata. Nakagat ko ang labi ko nang makitang nakalayo na ito sa akin. Nang matauhan ay kaagad rin naman ako sumunod sa kanya. Bakit ba iniisip kong halikan niya ako? Sumunod na lamang ako sa palapit sa kanyang sakyan. Nainis naman akong nakasunod sa kanya. Ano ba talagang trabaho ko, Mr. Wright? Inis na tanong ko sa kanya. Tumigil naman ito, tinarap na naman ako. From now on, you are my assistant, Miss David. That is your job. You will be the one to bring whatever things I bring home or to the office. You will be the one to answer calls to the office and you will arrange my schedule. Is it clear to you? And by the way, ingatan mo yan. It contains important files and documents. Napatanga ako sa kinatatayuan ko habang siya nagsisimula na ulit na maglakad palayo sa akin. Wala ko nagawa kundi ansundan siya hanggang sa makarating kami sa kanyang sasakyan. Wala kaming imikan sa loob ng kanyang kotse hanggang sa makarating kami. Walang umiimik sa amin dalawa. Tiningala ko ang building na nasa aking harapan. Ito lang din yung building na pinuntahan ko. Nandito rin si Sir Drake. Dito ka rin? Tanong ko sa kanya. Yes. This is Wright's building. This is the main office. Grandpa, Dad, and Uncle Drake are here. Now, do you have any questions? Meron. Kanino yung building na pinuntahan ko noon? Hindi ba? That's mine too. Pinutol niya ang tanong ko. Napatango na lamang ako. Tanaw ko na lang ang paglabas ni Dustin. Buong akala ko pagbubuksan niya ako ngunit hindi pala. Ako na nagbukas para sa sarili ko. Nauna rin maglakad si Dustin papasok sa loob habang ako'y nahihirapan na sumunod sa kanya dahil sa box na dala ko. Good morning, Mr. Wright. Bati ng bawat mga empleyado na nakakasalubong namin. Dumiretso kami sa loob ng elevator. Wala man lang siyang pag-aalala sa akin kung nabibigatan ba ako o hindi. Kasi ang totoo, ang bigat ng pinadala niya sa akin. Files and documents lang daw alaman pero bakit ang bigat? Sinadya niya yata na lagyan ito ng mabigat para mahirapan ako. Nakarating kami sa kanyang office. Malamig naman pero pinagpapawisan ako. Kaya mo ba? Untag ni Dustin sa pananahimik ko. Pinupunasan ko lang naman ang pawis ko sa leeg. Bakit? May ipagagawa ka pa? Ipagawa mo na. Inis na sabi ko sa kanya. Yup. Go to the pantry and get 4 cans of beer. Bring a sandwich here too. Any kind of sandwich that's in the pantry. Utos dito sa akin. Napapagod na gumalaw ako para sundin ang utos niya. Nang maalalang hindi ko alam kung saan ang pantry, bumalik ako para itanong iyon sa kanya. Saan ang pantry? Walang gana na tanong ko sa kanya. Hindi niya man lang itinaas ang kanyang paningin sa akin. There is one on the first floor and one on the 10th floor. It's up to you where you want to go. Walang gana na sagot nito. Napabilang pa ako nang maalalang nasa 15th floor nga pala kami. Lumabas ako habang siya'y abala na sa kanyang ginagawa. Tinaha ko ang elevator ngunit biglang hindi available. Ano nangyari? Nilapitan ko isang guard para itanong ko anong problema. Bakit hindi pwedeng gamitin ang elevator? Ngayon pa talaga kung kailan kailangan ko. Kanina maayos naman iyon. Pasensya na, ma'am. Gumamit na lang po kayo ng hagdan. Napakamot ako ng ulo. Hihintayin ko na lang na maayos. Sabi ko dito. Naku ma'am, mamaya pa po ito maayos. Muli ako napakamot sa ulo.
No choice kundi gumamit ng hagdanan. Mabuti na lang pababa kaya hindi gaanong nakakapagod. Huminto muna ako at nagpahinga sandali. Naramdaman kong pag-vibrate ng phone ko sa bulsa ng pants ko. Nang hugutin ko ito at tingnan ay tumambad sa akin ang pangalan ni Nana Rosa sa screen. Si Nana ang tumatawag. Bakit kaya? Hello, Nana? Ma'am, nandito po kami sa ospital. Ha? Umakit ang kaba sa akin dibdib. Si Danica po, sinugod ko po sa ospital. Nagdidelirio po siya sa lagnat. Panay suka. Hindi po siya kumakain. Ano? Ilang araw na hindi kumakain si Danica? 2 araw na ho. Ang akala ko kasi nag-iinarte lang sa pagkain si Danica kaya hinayaan ko na lang. Kahit paunti-unti kumakain naman siya pero hindi tulad ng dati. Pagkatapos ng 2 araw, ganito na nangyari sa kanya. Nilagnat at bawat kain niya, dinuduwal niya lang. Tumulo na lang ang butil na luha sa aking mga mata. Dahil sa kagustuhan ko magkapera, nakalimutan ko na may anak ako nangangailangan sa akin. Ngayon wala ako sa tabi niya sa oras na kailangan niya ako. Nana, uuwi na ho ako dyan. Pagkasabi po kay Danica, pauwi na sa mommy. Please, Nana. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko habang sinasabi ko ang kataga na iyon. Sige po, ma'am. Kinuha ko kaagad ang location ng ospital para dadiretso na ako roon pag-uwi ko. Habang bumababa ako'y panay naman ang pagtulo ng luha ko. Panay rin naman ang pagpunas ko sa aking mga pisngi. Mabuti na lang pagdating ko sa 10th floor ay ayos ng elevator. Wala na akong pakaalam kung hanapin man ako ni Dustin. Ang mahalaga sa akin ngayon ay mapuntahan ko kaagad ang anak ko. Paglabas ko ng elevator, ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko na makasalubong ko si Don Felipe. Irish, parang umiiyak ka. Napansin kaagad nito ang pag-iyak ko. Pasensya na ho. May nangyari po kasi. Sagot ko dito habang nakayuko dahil ayoko makita nito ang patuloy na pagtulo ng mga luha ko. Nangyari? Ano nangyari? Pinapahirapan ka ba ng apo ko? Muli tanong nito. Hindi po yun. Pasensya na po kung hindi po muna ako kayo may entertain ng matagal ngayon, Don Felipe. Kailangan ko na po kasi umalis. May emergency lang po kasi nangyari. Pasensya na. Tinalikuran ko na kaagad dito. Narinig ko pa ang pagtawag nito sa akin ngunit hindi ko na nilingon pa. Kailangan ko makarating kaagad sa ospital. Third person's POV. Nasaan si Miss David? I mean, nandyan ba ang babaeng mahabang buhok, maganda at maputi? Naka-white tube and denim jacket. She's my new assistant. Nandyan pa rin ba siya? Tanong ni Dustin sa isang babaeng nasa kabilang linya, naka-duty sa pantry. Wala naman po ditong pumunta na ganoon ang suot, sir. What? Kagad tumaas ang boss ni Dustin. Baka naligaw ng babaeng yun. Mahinang sambit niya. Naalala niya kasing inutusan niya na sa head elevator operator na sandali niya ipinapatigil ang paggamit ng elevator dahil gusto niyang pahirapan si Irish. Kaya inutusan niya isang guard na sabihan sa Irish na sira ang elevator. Tatawag po ako, sir, kapag nandito na ang hinahanap niyo. Okay, thank you. Kagad niya ibinaba ang telepono. Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang bumukas ang pintuan ng office niya. Tumambad sa kanyang harapan si Don Felipe, ang kanyang lolo. Dire-diretso itong pumasok. How's my grandson? Umupo ito sa kanyang harapan. I'm fine. Kaagad niyan tinignan ng paa nito ngunit maayos na. Nakakapaglakad na kasi ito na maayos. Hindi na gumagamit ng wheelchair. Magaling na ang paa niyo? Yes, magaling ang doktor ko sa US. Nakita mo naman, ilang araw lang ako doon, magaling na kaagad ang paa ko. Sagot nito. Could you hear that, Lolo? Sabi naman niya, habang kausap ang kanyang grandpa, hindi mawala sa isip niya sa Irish kung saan na ito nakarating. By the way, Dustin, nakasalubong ko sa Irish. Pinapahirapan mo ba ang bago mong assistant? Nakita ko siyang umiiyak habang palabas ng building. Kagad nanlaki ang kanyang mga mata sa ibinalita sa kanya ng kanyang lolo. Umiiyak? Pagtataka pa niya, ngunit naalala niyang pinapahirapan nga niya ito. Pinahirapan mo ba sa Irish? No, hindi ko siya pinahirapan. Kaagad natanggi niya. Ang babaw naman ang dahilan niya para umiyak dahil lang sa sirang elevator. Ano? Kailan pa nasirang elevator dito? Hindi ka agad naayos? Lumakas ang boses nandun. I mean, Lola, yes. Pinahirapan ko lang ng konti sa Irish pero ang babaw naman kung iiyak siya ng dahil lang doon. Mukhang hindi mababaw ang dahilan ng pag-iyak niya, Dustin. If I were you, sundan mo kaagad sa Miss David para malaman mo kung anong problema niya. Wala ko number ni Miss David. Nakalimutan kong kunin sa kanyang number. Itanong mo sa Wright's Boutique.
Kunin mo ang resume niya at tingnan mo doon kung anong number niya. Rights Boutique? Paano pupunta doon ang resume ni Miss David? Naguguluhan na tanong niya. Nagpasa siya ng resume sa boutique. Doon ko nga siya nakita at nakilala kaya ko nga siya kinuha bilang PS mo. Pero ginawa mo naman pala siyang assistant mo at pinapahirapan mo pa. Kagad napaisip sa Dustin. Kagad niya rin tinawagan ng boutique na pagmamayari ng kanyang Uncle Drake pagkaalis na Don Felipe sa kanyang office. This is Rights Boutique speaking. It's me, Dustin. Pwede ko ba makuha ang resume ni Miss David? Walang paligoy-ligoy na sabi niya sa kabilang linya. Kayo po pala, Sir Dustin? Ano pong resume? Si Miss David po ba? You mean, si Irish David? Yung nagpasa dito ng resume nakaraang linggo? Yes. Send his resume to my SSS. I want it now. Motoridad na utos niyo dito. Sige po, sir. Send ko po kagad sa inyo. Pakawiti lang po ng mga 5 minutes, sir. Okay. Binaba niya na rin ang telepono at binuksan ang kanyang SSS. Hinintay niya ito ng ilang minuto. Bakit nga ba niya gustong makita ang resume ng dalaga? Kung alam naman niyang sinabi na nito ang totoong location nito noong na-interview niya ito. May kung anong bumabagabag lang sa isip niya na kailangan niya makita ang buong information ni Irish sa resume nito. Pakiramdam niya kasi may tinatago itong sekreto sa kanya.